Hello, good day everyone. This is Jay from Pageant Trend. I'm here with winner of Manhattan Star International 2023. I'm here with RJ De Vera. Hi RJ, how are you? Hello guys, this is RJ De Vera. Kamusta po kayo? Ayun, RJ, how are you right after manalo ka dito sa Manhattan Star International? Okay naman, medyo kinakabahan kung what's next, ano na bang susunod ng pangyayari. But yeah, siguro patuloy lang tayo na mag-inspire ng mga tao, and especially mga kabataan na gustong sumali sa pageantry. Ayun, so balikan natin yung journey mo sa Manhattan Star International. So, how was the feeling that time na you're aiming for the back-to-back and now nakamit mo na? Yun, syempre yung journey naman natin dito sa Manhattan Star or dito sa pageantry hindi naging madali. Sa mga hindi nakakalam ng kwento, lagpas ng 10 years ang ginugol kong oras para makabit natin yung international title na hinahangad natin. And now, we already have the platform to pursue our dream. And that is to motivate and to inspire the youth and the younger generations para tuparin yung mga pangarap nila to turn their ambitious goals into reality. Okay, so how was your journey there in Thailand? Okay naman, actually, hindi siya ganoon kabigat katulad ng mga national pageant. Karamihan sa mga na-experience ko national pageant, mas mahirap kasi mas maraming activities. Pero doon, nagkaroon lang kami ng 5 days to international pageant para makumpleto namin lahat ng mga activities namin. Pero yun, hindi siya mas kailangan maagang magising. Mga simple lang din naman siya. More on sponsor visit, ganyan, and mga photoshoot lang yung mga ginawa namin. So among those activities of Manhattan Star International 2023, which was your favorite part? Yung mismong pageant night na. Kasi yun yung pinakihintay namin lahat eh. Kumbaga parang, di ba syempre sa pageantry naman, nag-start tayo sa barangay, municipality, regional, national, international yung pinakamahirap. Then finally lahat, nagsisingkin na lahat sa akin na, guys, ito na pala, ito na yung pinakahuli, ito na yung last na laban ko. So parang, dito ko na ibubuhos lahat ng ito. So parang yun yung pinaka-favorite ko na, siyempre, ito na yung pinaka-magiging last na parte ko sa stage ng pageantry. So, what was running on your mind that time? Hindi ko alam eh. Parang sabi ko, in-expect ko sana manalo ako. Sana hindi ko mabigo yung Philippines. Hindi ko mabigo yung mga fans ko sa Philippines. Yung mga expect na manalo tayo. Especially, napakahirap ng back-to-back. Isang beses pa lang yan sa history natin sa female, pero medyo matagal na yung nangyari. Sa lalaki, wala pang nangyayaring back-to-back. And first time lang na nangyari to. Kaya, ang ginawa kong strategy dito is the manifestation. Kung nakikita nyo sa mga posting ko, lagi kong sinasabi, back-to-back, back-to-back. And the law of attraction, kasi which is totoo yun eh. Pag ina-attract natin yung energy na mangyayari, pwedeng posibleng mangyari talaga. So yun. Nice. Nangyari naman. And you really did a great job. And also, an exceptional performance during that night. Yes, anyway, ang galing-galing mong rumampa, tapos ang galing mo na rin sumagot that time. Yes. So who trained you on that? Train po talaga sa akin si Mama Marigona. And shoutout kay Mama Marigona, birthday rin pala niya tomorrow. Nung time na yon, hindi talaga ako nakatulog kasi kakaisip ko na kailangan talaga makasagot ako dito sa Q&A. Ito na yung pinaka-last na Q&A ko. Gusto ko na mabigay yung pinaka-todong potential ko na mapakita ko sa mga tao na deserve ko talaga na manalo. And kaya tinawagan ko siya na, sabi ko, tulungan mo ako na stress na ako kasi nga, puyat din, activities din anong oras na yun. Siguro mga 12 AM na yun. And nag-review kami ng konti, nagpasa sa akin ng mga konting question na kailangan kong reviewin, nagbabalikan kami. Pero that time nun, parang puyat na talaga ako, wala na rin papasok sa utak ko eh. Pero nagre-review pa din ako. Hanggang after namin mag-usap, hindi ako nakatulog, nagre-review pa rin ako sa utak ko. Pero yun, siguro mga 2 hours na lang. 2 hours lang naging tulog ko noon hanggang sa finals na. Tapos kasi, ang naaral ko po kasi sa pageantry, sa mismong pageant na, wag mo nang isipin yun kasi baka ma-mental block ka. Usually, ganoon na nagiging problema. So yun, ayun din ang naging dahilan kung bakit naging maayos ang Q&A natin. Ano yung mga natutunan mo dito sa pag-join sa Manhattan Star International? Ang natutunan ko, siguro, kasi ang Manasay sa international pageant and ito na yung pinaka-naging last na pageant ko. Natutunan ko siguro along my journey, always be humble and possess a good heart. Kasi isipin nyo guys, 3 beses ako natalo sa national pageant. Kung sa first national pageant ko, nagpakita ako ng, alam nyo yun, parang pangit na attitude or pangit na pagkatao, hindi na ako makakarating sa pangalawang national. Sa pangatlong national. And I guess siguro,
kung ano nang kakalat na balita para i-represent ko ang Philippines into international pageant. Kaya kailangan siguro kung gustong maabot ninyo yung mga pangarap ninyo, kahit na hindi kayo siguro pinapalad ngayon, wag pa rin kayong magbago. I mean, 'di ba? Magpakita pa rin kayo ng kabutihan sa mga taong hindi nagpapakita ng fair sa inyo. Ayun yung pinaka number 1 na natutunan ko na kailangan natin taglin bilang international winner. Okay, so you're also considered as a pageant veteran. Yes. Kasi nga, ang dami mo ng sinalihang pageant and now nakamit mo na yung title na minimithi mo. RJ, what do you think is the reason why you win Manhat Star? I think the destiny bring me to this far. Maraming times na nag-doubt na rin ako sa sarili ko na parang iniisip ko na hindi para sa akin to. Pero lagi akong binabalik talaga ng destiny sa pageant para siguro manalo. And I think the main purpose is to inspire and to motivate not only the younger generations at hindi din sa pageantry, kung this ma-apply sa buhay natin kung ano yung dinanas ko sa pageant. Kasi guys, napaka-imposible eh. Napakahirap ng mga pinagdaanan ko kung alam niyo yung kwento ni RJ. And hindi lang sa pageantry pwedeng ma-apply to. Kung meron kang gustong kuhanin, kung meron kang gustong, yung success na gusto mo, maraming balakid, maraming pagsubok, pero kung titigil ka o mag-quit ka, hindi mo makakamit yun. And I think pinakita ng destiny, and of course the Lord, na yung kwento ko dito na hindi lang pwedeng ma-apply sa pageant. Yun yung gusto kong ibahagi sa mga tao na hindi lang gusto sumali sa pageantry. Kung meron kang trabaho man yan, karir mo man yan, business man yan, minsan nagkakaproblema tayo. Pero wag niyo sukuan kasi in the end of the day, all of us are destined to be successful. Wag ka lang sumuko sa pangarap mo. Yun siguro yung pinaka-purpose kung bakit ako nandito ngayon. Ayun. RJ, nung pagkalapag mo pa lang doon sa Thailand, nakaramdam ka na ba ng intuition? Yes, sabi ko parang, ito. Nakaramdam na, di ba kapag gusto natin yung title na to, nararamdaman natin na, I think this is my time. Yun, isa pa po yun. Last year, galing ako sa Thailand. November din, saktong mismong date din ng labang ko. About yun sa parang, first time ko kasi pumunta ng Thailand last year. So parang, pagpunta ko itong November na to, sabi ko, galing na ako dito last year, saktong-sakto na November din. And sabi ko, siguro merong dahilan kung bakit ako nandito ulit ngayon. Kasi hindi ko talaga in-expect na babalik ako ng Thailand and to compete into international pageant. Kaya doon pa lang parang sabi ko may dahilan kung bakit ako ulit nandito in the second time around. Kaya siguro yun, para makuha natin yung title. And now, medyo matatagal lang tayo sa Thailand, babalik-balik tayo doon para sa mga projects, sa mga gagawin natin activities since na newly crowned tayo ng Manhat Star International 2022. May alam ka na ba sa mga plans ng organization sa'yo? Actually, wala pa po. Ang nangyari after ng pageant, kinusap ko sila na kailangan bumalik ng Philippines to do the interviews like this and sa mga guestings, sa mga shows para habang mainit pa, syempre ang pag-welcome sa atin ng mga fans and ng Filipino supporters, mapuntahan ko sila kagad. Alright, so let's have a question and answer. Meron pa pala na flashcard. Di pa tapos to, syempre. I have flashcards here and this questions contains personal questions only and your own opinion about life. Okay. So pili ka. Sige po. Ako magbabasa ha. Okay. So the question is, what is your attitude toward adversity and temptation? Adversity and temptation mahirap yun eh. Mahirap pigilan, minsan mahirap kontrolin. Pero if you know your core values, if you know kung ano man dapat mong gawin, kung ano yung magiging consequences, kung ano yung mga dapat, pag kunwari ginawa mo tong isang bagay, I think you will be able to know to understand how to control the temptation and the adversities that will come in your way. Alright, sige. Next. Ang dami naman. Ano pa ba? Okay. Okay, ito. Tatlo lang. Tatlo lang ako. Okay. Your question is, whom do you share personal difficulties with? And how about your personal joy? Well, as a gentleman, and karamihan din ng mga lalaki, palagi ko pare-pares kami. Hindi kami masyadong nag-share ng mga personal feelings and emotions namin bilang lalaki. Madalas tinatago namin to, madalas sinasarili namin to. Kaya sa akin, bilang RJ De Vera, pag may mga simple akong problemang ganyan, binabato ko lahat kay Lord. Kay Lord ko lahat sinasabi.
Okay, last question. Real talk naman kasi yun eh. Okay. Let's have this. If you were born in another time, what would you like to be? If I will born in another time, what I would be? I would still be the same. Pipiliin ko pa rin na maging RJ De Vera. You know, yes, I made a mistake in the past, but that mistakes and failures made the foundation of why RJ De Vera became RJ De Vera right now. Parang, di ba? Kung hindi ko nasubukan lahat ng mga yon, hindi ako magiging ganito ngayon. So, I'll still be the same. Yeah. Okay, RJ, do you have any message to your fans and supporters? As of the moment, we're celebrating our back-to-back victory together with the RJ De Vera Fans Club. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Nagpapasalamat ako sa RJ De Vera supporters. Of course, sa mga taong sumuporta sa akin nang hindi ko kilala personally. My family, my friends, my sponsors, lahat ng mga tumulong sa akin para maging successful. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mangyayari lahat ng to. Kaya pinapasalamat ko lahat ng to sa inyo. And especially, hindi ko pwedeng makalimutan kay Lord lahat ng papuri at pasasalamat ko. Okay, and your message to the Manhattan Star International Organization and as well as Mr. sa Filipinas Organization. Yes, to Manhattan Star International Organization and the Misters, Peps, thank you so much for giving me the chance and opportunity to prove myself. Hindi rin mangyayari to kung hindi sila naniwala sa akin in the first place. Especially Sir Carlo, medyo naging late na ako pumasok ng Misters. Siyempre, kung hindi ako nanalo sa Misters, hindi rin ako makapunta sa international. Sir Carlo, so a potential in me na sa tingin niya na parang kaya kong i-represent ang Philippines into international pageant. And I really thank for that kasi, di ba, hindi mangyayari lahat ng to. And of course, sa buo ng Misters, maraming salamat na Peps and organization ng Manasa International 2023. Thank you so much. I promise that I'll gonna do my best para maging maayos yung reigning natin this year. Alright, thank you so much, Thank RJ, and congratulations once again from Pageant Trend. Thank you so much. Maraming salamat.